hindi naging hadlang sa mga volunteer ng Sunshine Philippines Movement at iba pang mga sektor ang matarik na daan patungo sa Barangay Mamuyaw sa Tanay Rizal para sa One Tree, One Nation Save Sierra Madre Tree Planting Activity na inisyatiba ni Pastor Apollo C. Quiboloy bilang panangga laban sa mga kalamidad at pagkasira ng kalikasan. Narito ang balita ni Sheena Torno. Lubog sa tubig baha ang mga kabahayan na ito sa isang lugar sa probinsya ng Rizal. Sa malakas na pagragasa ng tubig nga ay inanod na ilang mga sasakyan. Setyembre ngayong taon na manalasa sa buong probinsya si Bagyong Enteng na sinundan pa ng sunod-sunod pang mga bagyo. Ayon nga sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services o PAG-ASA, ang Pilipinas ay nasa frontline ng epekto ng climate change dahil sa nasa 18 hanggang 20 bagyo ang dumadaan sa bansa kada taon. Delubyo kung ituring ang mga bagyong nanalasa sa ating bansa na tila isang bangungot sa mga tao at malaking epekto sa pagkasira ng ari-arian at pagbaba ng ekonomiya. Ang panunumbalik ng sigla ng kalikasan lalo na sa Sierra Madre ay nangangahulugan ng pagbibigay buhay muli sa likas na yaman at iba pang bahagi ng kapaligiran na nasira o naubos dahil sa mapanirang gawain ng tao. Ang Sierra Madre ay ang pinakamahabang bulubundukin sa Pilipinas na sumasakop sa silangang bahagi ng Luzon mula sa Cagayan Valley hanggang Quezon Province. Ituturing itong mahalagang backbone ng Luzon dahil sa gampanin nito sa pagprotekta laban sa mga natural na kalamidad. Yun nga lang, dahil sa iligal na aktibidad ng mga tao tulad ng pagpuputol ng mga punong kahoy at pagmimina, nakakalbo na ang bulubunduking ito. Pero kaya nga bang maibalik ang dating sigla ng kalikasan? Pagmamahal ni Pastor Apollo C. Quiboloy sa kalikasan ang naging daan para mabuo ang Sunshine Philippines Movement o SPM. Ang mga volunteer ng organisasyon ay maituturing ang mga bayani dahil sa pangangalaga nito sa kapaligiran. Hindi naging hadlang ang pagtawid sa dalawang ilog at pagdaan sa mga sirang kalsada para mapuntahan lang ang Barangay Mamuyaw sa Tanay Rizal. Maisagawa lang muli ang One Tree, One Nation Save Sierra Madre Tree Planting Activity araw ng Sabado. Bukod sa mga volunteer ng SPM, Keepers Club International at KOJC Community, mayroon ding mga grupo mula sa iba't ibang sektor na sumali sa nasabing aktibidad na inisyatiba ng butihing pastor. Libo-libong seedlings ng fruit-bearing trees ang itinanim sa nakalbong bahagi ng bundok sa naturang lugar. So dito po sa Barangay Mamuyaw, Tanay Rizal, ang pinakamalaking hamon dito na hinaharap ng mga tao dito sa barangay na to ang pag-uuling. Paano sila makagawa ng uli? Pinuputol po ang mga puno para makauling sila na ito po ay pangunahing hanap buhay ng mga tao dito. So tayo po ay nakipag-coordinate sa DENR at isa po ito sa nirecommend nila na kailangan natin taniman para ma-save ang Sierra Madre. Ngunit bukod sa pag-uuling, karamihan din sa hanap buhay ng mga residente sa nasabing barangay ay ang pagtatanim ng mga gulay at halamang ugat. Kaya malaking papel nga raw ang Sierra Madre, hindi lamang sa kalikasan, kundi sa pamumuhay ng mga tao roon. Ang programang ito na dadalhin ni Pastor Apollo sa Senado ay napakalaking bagay para sa bansang Pilipinas. Itong inisyatiba na ginawa ni Pastor Quiboloy ay napakahalaga dahil ang lahat ng ating mga kababayan ay dapat merong partisipasyon sa pangangalaga ng ating kalikasan. Itong ginawa ni Pastor Apollo Quiboloy ay mas pinalawak pa niya dahil ang lahat ng ating mga kababayan ay magiging involved. Hundreds of people are here right now para tulungan tayo sa ginagawa nating ito. Hindi naging hadlang ang edad ng volunteer na si Bobby Bernabe para akyatin ang matarik na bundok na ito para itanim ang binhi ng prutas. Nagtulong-tulong ang bawat Pilipino, ang bawat relihiyon
lalong-lalo na sa Kingdom Nation na magtanim ng puno para sa kalikasan ng ating bansang Pilipinas. Ito ang inisyatibo ng ating mahal na pastor is walang pinipili, maging anong relihiyon, mahirap ka man o mayaman, bata o matanda. Masayang-masaya rin nakapagtanim sa bundok ng Sierra Madre ang first-timer na si Omar Ali ng Ang Bombero ng Pilipinas o ABP. Kwento niya, iba pala ang pakiramdam na nakatulong ka sa pangangalaga sa inang kalikasan, lalo na sa mga dumarating na kalamidad o sakuna sa bansa. Maganda pong pahiwatig yun para sa ating lahat. Alam niyo po si Pastor nasa kulungan, pero yung mindset ni Pastor, yung puso ni Pastor is para pa rin sa bayan. So, motivation na yun para sa mga taong nandito tsaka sa mga taong makakaalam ng ginawa ni Pastor. Ang volunteer naman na si Revelino J. Lopez mula sa Keepers Club International ay natutuwa at naging bahagi siya ng One Tree, One Nation tree planting activity ni Pastor Apollo. Binigyang diin ni Revelino at dahil sa inisyatibang ito ni Pastor Apollo ay natuturuan sila ng mga kabataan kung paano maging responsable sa pangangalaga sa kalikasan. Then as a youth na kabataan, hindi lang kami tinuturuan kung paano maging mapagmahal sa kalikasan, bagos maging responsable. Kasi sa panahon ngayon, palaki ng palaki ang populasyon, gayon din, dapat para kayo na parami din yung paano mag-alaga sa kalikasan. At pagtatanim. Sa kabila ng ingay sa politika, heto raw si Pastor Apollo, inuuna ang kapakanan ng bansa. Ngayon po, dito, sa ibang mga kandidato, yung iba nangangako pa lang, dito kay Pastor, despite tsaka in spite na sa kalagayan niya ngayon, ginagawa niya na, ina-actionan niya na agad. Ang pagtatanim ng punong kahoy dito sa Barangay Mamuyaw, Tanay Rizal ay hindi lamang para protektahan ng Sierra Madre, maging ang mga residente na naninirahan dito. Una na ring tiniyak ni Pastor Apollo na magpapatuloy ang mga aktibidad na ito para sa kalikasan hanggang sa matutunan ng mga Pilipino ang pangangalaga nito. Kung maaalala, naging matagumpay ang ginawang One Tree, One Nation, nationwide tree planting activity at ang nationwide cleanliness drive sa iba't ibang bahagi ng bansa nitong mga huling linggo. Asahan na magiging mas madalas ang pagsasagawa ng mga aktibidad na pangkalikasan tulad nito sa mga susunod na linggo. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Sheena Torno, SMNI News.